Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Tayong mga Pilipino ay kakaiba kung magmahal at magpahalaga sa ating mga kababayan. Naramdaman ko yan lalo na noong nakipagsapalaran ako sa ibang bansa. Nagdadamayan, nagtutulungan at talagang hindi kaiiwanan ng isang kababayan. Subalit paano kung ang kababayan na iyong pinagkakatiwalaan ay ang siya rin palang sasakmal sa iyo sa huli? Paano kung ang kababayang iyon ang magparana sa iyo ng isang kakilakilabot na bangungot na kailanman ay hindi mo malilimutan? Magandang araw, Sir Jupiter, at ganoon din sa lahat ng subscribers ng Kwentong Takip Silim, Sitio Bangungot at dito sa Sitio Pangil. Tawagin na lamang po ninyo akong Mafi, isang tubong Cebu na ngayon ay nakatira na rito sa Qatar. Bago pa lamang po ako sa inyong channel at nang matagpuan ko ito ay hindi ako nagdalawang isip na isulat at ipadala sa inyo ang personal kong karanasan sa kamay ng isang nakakikilabot na nilalang, ang aswang. Opo, aswang. At kung iniisip ninyo na kathang isip lamang sila at panakot lamang sa mga bata, nagkakamali kayo. Dahil ako at ang asawa ko ang mga buhay na patunay na lumalakad sila kasama natin sa mundong ito. Panganay ako sa 5 magkakapatid at pangarap ko noon na mapatapos ko silang lahat sa pag-aaral. Maayos naman ang naging buhay ko noon sa Qatar. Maswerteng napunta ako sa isang napakabait na pamilya. Pero mas naging masaya ako nang makilala ko ang mister ko doon. Isa siyang negosyanteng taga-Qatar. Hindi ko na po ikikwento ang love story namin. Basta noong 2021, ikinasal kaming dalawa. Hindi na niya ako pinabalik ng Pilipinas at pagkalipas lang ng kalahating taon ay nabuntis ako. Naging masaya ang aming pagsasama, subalit dahil sanay ako sa mga pisikal na gawain ay nagsimula akong mainip sa bahay. Naisip ko noong magnegosyo. Naisip kong magbenta ng mga lutong ulam at pagkain sa mga kababayan natin doon. Hindi naman ako pinigilan ng mister ko at sa halip ay sinuportahan pa nga niya ako. Naging patok sa mga kababayan nating Pinoy ang mga itininda ko noon at dahil halal ang mga ibinebenta ko, nagustuhan rin yun ng ibang mga taga roon. Dahil doon ay dumami ang mga orders. Ngunit dahil din doon ay nagsimulang maging maselan ang aking pagbubuntis. 2 beses akong naisugod sa ospital kaya pinatigil na ako ng aking mister sa pagluluto. Dito na rin niya napagpasyahang kumuha ng kasambahay. Sinabihan niya akong huwag munang magkikilos ng sobra hanggang hindi pa ako nanganganak. Pumayag ako sa gusto niya lalo na at para rin naman iyon sa magiging anak namin. Patapos na ako noon sa 2nd trimester ko at ramdam ko noon na bumibigat na ang tiyan ko. Pero sinabi ko na kung maaari ay pinay sana ang kunin niyang kasambahay. Pumayag naman siya. Medyo nahirapan kaming humanap noon hanggang sa nabanggit ko yun sa kaibigan kong si Christy. Isa ring Pinay na pinalad makapag-asawa ng taga doon. May inirekomenda siyang agency at kaagad naming tinawagan yun. Hindi nang tagal ay tumawag sila sa amin at sinabing may nahanap na silang kasambahay para sa amin. Sa madaling salita ay nagkaroon na kami noon ng kasambahay at yun ay sa katauhan ni Risa, isang dalagang taga Leyte. Tuwang-tuwa ako nang makita siya. Naalala ko ang kabataan ko sa kanya. Palangiti at masayahin si Risa. Kaya naman nakapalagayan ko kaagad siya ng loob. Kagaya ko ay sa bukid siya lumaki at panganay rin siya sa 5 magkakapatid. Ngunit may napansin akong kakaiba sa kanya.
May mga pagkakataong tila natutulala siya sa lupa at bumubulong mag-isa. Hindi ko naman pinansin yun. Kaagad ko siyang inilibot sa bahay at ipinaliwanag sa kanya ang mga magiging gawain niya. Wala naman siyang naging reklamo. Ang totoo ay excited na kaagad siya na magsimula. Inihatid ko siya sa kanyang magiging kwarto. Doon iyon sa baba sa tabi ng labahan. Maayos ang silid na yun, may aircon at may maayos na higaan. Nakita ko kung paano nagningning ang mga mata niya nang makita ang kwarto. Natuwa ako noon at sinabing huwag siyang mahihiyang magsabi ng mga kailangan niya sa akin. Alam ko ang hirap ng pagiging isang kasambahay kaya gusto kong maging komportable siya habang nagtatrabaho. Habang naglalabas siya ng mga gamit ay may napansin akong maliit na banga sa kanyang bag. Pahaba iyon na parang florera at parang kasing laki lang ng maliit na bote ng mineral water. Gawa iyon sa putik at kakulay ng isang lumang palayok. Lumapit ako. Nagpaalam akong titignan ang bagay na iyon nang mabilis na iyong hinablot at niyakap. Napatigil ako at napatingin sa kanya. Nagsalubong ang mga kilay niya habang nakatingin ng masama sa akin. Humingi ako ng paumanhin. Hindi ko akalain na ganoon ang magiging reaksyon niya. Kumalma siya. Yumuko siya at pagkatapos ay humingi rin ng paumanhin habang iniaabot ang banga sa akin. Pamana raw kasi sa kanya yun ng kanyang pinakamamahal na lola. Napakahalaga raw noon dahil yun na lang ang tanging alaalang iniwan nito bago mamatay. Hindi ko naman nakinuha ang banga. Ngumiti ako at muling humingi ng paumanhin sa kanya. Pagkatapos ay pinagpahinga ko na siya at sinabihang bukas na siya magsimula. Lumapad ang ngiti sa kanyang mukha. Nagpasalamat siya at niyakap niya ako. Nangako siyang magiging masipag sa lahat ng oras. At yun na ang ginawa niya. Masipag at mabusisi sa paglilinis si Risa. Walang sulok ang nakaliligtas sa kanya. Halos pwede nang tirahan ang banyo namin dahil sa sobrang tindi niya na maglinis. Maging ang asawa ko noon ay namangha sa kasipagan ng dalagang yun. Hindi nga lang siya maaasahan pagdating sa pagluluto. Pero ayos lang. Napakabilis rin kasi niyang matuto at napakamasunurin pa nga. Tuwang-tuwa ako noon na siya ang nakuha naming katulong. Ngunit habang tumatagal ay may napansin akong kakaiba sa kanya. Tuwing mapapadaan ako sa kwarto niya ay naririnig kong mayroon siyang kinakausap. Malakas ang boses niya at tumatawa pa kung minsan. Ngunit kapag naramdaman na niya ako sa tapat ng pinto ay bigla na lang siyang bumubulong at sinasabi sa kausap na huwag itong mag-ingay at baka magalit ako. Hindi ko naman uli pinansin yun at inisip ko na lang na baka may kausap siya sa cellphone. Pero isang gabi ay naiwan niya ang cellphone niya sa sala. Dinala ko yun sa kwarto niya. Muli kong narinig na may kausap siya sa loob. Kakatok na ako nang biglang bumukas ang pinto. Napaurong ako at napahawak sa dibdib sa gulat. Dumungaw siya sa siwag ng pinto. Madilim sa loob ng kwarto, tanging mukha lamang niya ang nakikita ko. Napatitig ako sa mga mata niya at tumayo ang mga balahibo ko sa katawan nang makitang baliktad ang refleksyon ko sa mga iyon. Naalala ko ang kwento ng lola ko noon tungkol sa ganoon. Kapag nakita mo raw na baliktad ang refleksyon mo sa mata ng isang tao, aswang daw ang taong yon. Napaurong ako at napalunok ng laway. Kumurap siya ng 3 beses. Muli akong tumitig sa mga mata niya ngunit hindi na baliktad ang refleksyon ko doon. Tuluyan na niyang binuksan ang pinto at tinanong ako kung ano ang problema. Napatitig ako sa kanya ng ilang segundo bago ko iniabot ang cellphone sa kanya. Tinanong ko siya kung sinong kausap niya pero tumawa lang siya ng mahina sabay sabing nagpapahinga na siya at hindi nagsasalita.
Baka raw dala lang iyon ng maselan kong pagbubuntis. May ganoon din daw kasing kaso sa kanila noon, pero huwag daw akong mag-alala dahil mawawala rin naman daw yun. Napabuntong hininga ako at napailing. Pagkatapos ay nagsabi na akong aalis. Isasara na niya ang pinto nang mapasulyap ako sa loob ng kwarto. Sa kama niya, nakita ko ang kakaibang banga at napanganga ako nang makitang parang gumalaw yun. Pinigilan ko ang pagsara niya ng pinto. Itinulak ko iyon habang nakatitig sa banga. Tinanong niya ako kung ano ang problema at sinabi kong nakita kong gumalaw ang banga. Pero tumawa siya. Kinuha niya iyon at inilapit sa akin. Wala raw laman yun at imposibleng gumalaw mag-isa. Tumingin ako sa kanya. Kinuha ko ang banga. Magaan nga iyon. Aalugin ko na sana iyon nang bigla niya iyong binawi sa akin. Humingi siya ng pasensya. Natatakot lang daw siya na mabasag ko yun. Binaliwala ko na lang iyon at inisip na baka nga dala lang ng pagod ang mga nakikita ko. Isang araw, namili ako ng mga kailangan sa bahay at mga sangkap sa pagluluto. Mahilig naman kasi talaga akong magluto. At dahil sa kalagayan ko, ay kadalasang namimili na ako ng para sa isang linggo. Bumili ako noon ng mga nakapak na gata, karne ng manok at mga isda. Balak kong maggata noon ng gulay at nagpaluto rin si Christy ng ginataang manok at papaya para sa parating nitong birthday. Bilang ko ang pakete ng gata. Ngunit noong gabi din ng araw na yon, nang tumingin ako sa lagayan, ay kulang ng isa ang mga iyon. Tinawag ko si Risa at tinanong kung ilang pakete ng gata ang inilagay niya doon. 9 lang daw, pero sigurado akong 10 ang binili ko. Hindi ko pinansin yun at naisip kong baka naiwan ko sa supermarket ang isa. Gumamit ako ng 2 pakete noong gabing yun, subalit 2 gabi ang lumipas. Nagkulang naman ng 2 ang mga naroon. Dito na ako nagdududa. Pero inisip ko rin kung bakit pag-iinteresan ni Risa ang mga pakete ng gata na yun. Habang nag-iisip ako sa kusina ay may napansin akong dumi sa sahig, sa tapat ng ref. Kumuha ako ng basahan para punasan yun pero natigilan ako nang makitang parang yapak niyon ng isang maliit na aso. Wala kaming mga alagang hayop kaya nakapagtatakang mayroong ganoon doon. May mga bakas na papunta sa ref at mayroon ding palayo na. At paglabas ng kusina ay nawala na rin ang mga bakas na iyon. Bumalik ako sa ref. Binuksan ko iyon at napansin kong kulang na ang mga karneng naroon. Bilang ko ang mga naroon, lalo na at ako mismo ang naglalagay ng mga karne doon. Napaisip ako, ngunit ng mga oras na iyon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang may nakatingin sa akin mula sa lahat ng direksyon. Pakiramdam ko noon ay nahubaran ako at ilang sandali pa, nakaramdam ako ng pagkahilo. Wala ang asawa ko noon kaya si Risa na lamang ang tinawag ko. Dali-dali namang tumakbo papunta sa akin ang dalaga. Inalalayan niya akong maupo sa upuan at kinuhaan ng tubig. Inutusan ko siyang tumawag ng ambulansya, ngunit binawi ko rin iyon dahil biglang bumuti ang pakiramdam ko matapos uminom ng tubig. Pinakalma ko muna ang sarili ko. Pagkatapos ay tinanong ko siya tungkol sa mga bakas ng paa ng aso sa sahig. Ngunit nang tanungin ko siya at tignan ko ang sahig, wala nang ni isang bakas doon. Tinanong ko siya kung nagpuna siya ng sahig, ngunit hindi raw. Tinanong niya ako kung ano ang nangyayari at sinabi ko sa kanya ang nakita ko. Pero imposible raw yun, bukod sa wala kaming mga alagang aso ay nilampas raw niya ang sahig noon. Tumayo ako, binusisi ko ang sahig, ngunit napakakintab noon at walang nibakas ng kahit anong dumi. Napatingin ako kay Risa.
Nilapitan niya ako at sinabing magpahinga na ako dahil gabi na. Siya na raw ang mag-aasikaso doon. Hindi naman na ako sumagot at pumunta na ako sa kwarto. Wala nga po ang asawa ko noon dahil pumunta ito sa isang business trip. Kaya noong gabing iyon, sa unang pagkakataon, inilak ko ang pinto ng kwarto namin. Subalit noong gabing iyon ay hindi ako nakatulog ng maayos. Ramdam ko rin na maging ang bata sa tiyan ko ay tila natatakot. Naglilikot kasi ito at parang hindi mapakali. Lumipas ang mga araw, Sir Jupiter. Wala nang kakaibang nangyari. Hanggang sa dumating ang gabi bago ang kaarawan ni Christy. Inihanda ko noon lahat ng kakailanganin sa ulam na ipinaluluto niya sa akin. Inilagay ko lahat ng iyon sa lababo at ibinaba ko na mula sa freezer ang manok na gagamitin para kinabukasan ay diretso luto na lang ako. Kumpleto iyon nang matulog ako. Ibinilin ko rin iyon kay Risa. Ngunit kinabukasan, nagtaka na lamang ako nang magkulang ang mga pakete ng gata. At ang pinaka nakapagtataka ay halos mangalahati ang karne ng manok para sa putahing iyon. Hindi lang yun ang nawala, maging ang ilang mga frozen na mga isda ay nagkulang na rin. Tinawag ko si Risa, ngunit gaya ng dati, hindi raw niya alam kung ano ang nangyari. Grabe ang inis ko noon na pinagbabato ko na lahat ng nasa harapan ko sa lababo. Hindi ako naiinis dahil nawawala ang mga pagkain. Natatakot ako dahil hindi ko maintindihan kung paano nangyayari ang mga iyon. Tumawag ako sa asawa ko noon at sinabi ang nangyari. Nag-alala siya at sinabing magpapapunta ng mga pulis para matignan ang bahay. Maya-maya ay dumating ang mga pulis sa bahay namin. Hinayaan ko silang galugarin ang buong bahay. Inabot sila ng halos 2 oras, subalit wala silang nakitang kakaiba. Pinayuhan na lamang nila kami na panatilihing sarado ang mga pinto at tumawag sa kanila kung may mga kakaiba pang mangyayari. Wala na akong nagawa noon kung hindi ang mapakamot ng ulo. Iniluto ko na lang ang mga natira at nag-order ako ng pandagdag sa dadalhin ko kina Christy. Hindi ko naman nainusisa pa si Risa. Tinanong ko siya kung gusto niyang sumama sa akin, ngunit tumanggi siya. Maglilinis na lamang daw siya at hahanapin kung saan napupunta ang mga nawawalang karne at gata. Hindi naman na ako nagpumilit pa at kumilos na ako. Pagdating kina Christy ay naikwento ko kaagad ang mga nangyari. Maging siya ay nagulat. Sinabi niya na tingnan-tingnan ko raw si Risa dahil nagsimula lang daw lahat ng iyon nang dumating ang dalaga sa amin. Ayaw raw niya akong takutin pero parang may pinapakain daw na kung ano ang kasambahin namin. Tinanong ko siya kung ano yun dahil wala akong nakikitang hayop sa bahay. Tinitigan niya ako sa mata sabay sabing, baka sigbin ang alaga ni Risa. Paborito raw ng mga sigbin ang mga nyog at marahil dahil wala raw nyog, gata na lamang ang pinapainom nito sa alaga. Gusto kong tumawa noon, Sir Jupiter, pero naalala ko ang baliktad na refleksyon ko sa mga mata ni Risa. Ang mga gabing narinig ko siyang may kausap mag-isa at ang mga bakas ng paa sa kusina. Pamilyar din naman ako sa mga kwentong tungkol sa sigbin, pero hindi ko lubusang maisip noon aabot yun sa Qatar. Naging palamasid ako sa mga galaw ni Risa. Hindi ko yun pinahalata. Pero nang mga sumunod na araw ay wala akong napansing kakaiba sa kanya. Ang totoo pa nga niyan ay napabilib niya ako sa trabaho niya. Tumigil na rin ang pagkawala ng mga karne sa ref namin. Ngunit hirap na akong matulog noon tuwing gabi.
Sumasakit ang tiyan ko at pakiramdam ko ay palaging may nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto namin. Isang gabi, habang pinipilit kong matulog ay nakarinig ako ng kaluskos sa labas ng kwarto. Parang may kung anong matulis ang kumiskis sa pinto mula sa labas. Hindi ko iyon pinansin. Ngunit naulit pa iyon ng ilang beses. Dahilan para magsimula akong matakot. Pero hindi ako tumayo noon. Nagtalokbong na lang ako ng kumot hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Isang gabi nagising ako sa sobrang sakit ng aking tiyan. Dahan-dahan akong bumangon at napangiwi ako nang maramdamang tuyong-tuyo ang aking bibig at lalamunan. Napakainit rin ng aking pakiramdam na para akong napapaso. Inalis ko ang kumot sa pagkakatakip sa akin at ramdam na ramdam ko ang paglabas ng pawis sa lahat ng parte ng aking katawan. Tiningnan ko ang aircon, subalit wala naman yung problema. Maya-maya, nakarinig ako ng parang pagtawa ng isang bata. Hinanap ko ang pinanggalingan ng tunog at sigurado akong galing iyon sa labas ng kwarto. Tumulo ang pawis mula sa aking noo. Sumilip ako sa siwang, ngunit wala akong nakita. Naghalo ang takot at ang aking pagkamausisa ng mga oras na iyon. Alam kong may kung anong hindi maganda sa likod ng pintong iyon, pero hindi ko rin mapigilan ang sariling alamin kung ano yon. Dahan-dahan kong inikot ang doorknob. Pagkatapos ay mabilis ko iyong hinila. Natulala ako nang mabuksan ang pinto. Wala kasi akong nakitang kahit ano doon. Subalit, nakarinig ako ng mga yabag. Mabilis ang mga iyon at patungo sa hagdan. Tumingin ako doon ngunit wala akong nakita. Nangibabaw na ang takot sa akin noon. Nanginig ang aking katawan. Mabilis kong isinara ang pinto at tinawagan ko ang aking asawa. Sinabi ko sa kanya ang nangyari at ipinangako niyang uuwi siya bukas ng gabi. Hindi ko namalayan na lumipas ang gabing yun. Ni hindi man lang ako nakatulog noon kahit isang minuto. At kinabukasan ay kinailangan akong dalhin sa ospital. Doon na ako pinuntahan ng asawa ko. Kinausap raw niya si Risa at wala naman daw siyang napansing kakaiba rito. Baka raw dala nga lang ng maselan kong pagbubuntis ang mga nakikita at naririnig ko. Ipinangako rin niya na hindi na siya aalis hanggang sa mga anak ko. Matapos maklear ng mga doktor ay nakalabas din ako ng araw na yun. At pag-uwi namin ay hinalughog ng asawa ko ang buong bahay. Inilabas pa niya ang plano ng bahay at buong maghapon niyang inisa-isa ang mga sulok na maaaring pamahaya ng hayop o kahit ng magnanakaw. Subalit ni bakas ay wala raw siyang natagpuan. Pero hindi siya tumigil doon. Agad-agad ay nagpakabit siya ng mga CCTV cameras sa lahat ng sulok ng bahay. Gabi na nang matapos maikabit ang mga CCTV. Pagod na pagod ang asawa ko at nakatulog na lang ito basta sa kwarto namin. Hindi ko na siya ginising. Nagasikaso ako sa kusina. Si Risa naman ay naglinis ng mga naiwang kalat ng mga nagkabit ng CCTV. Nang matapos, nagpaalam na siya sa akin na magpapahinga. Pumayag naman na ako nang makitang tila patang-pata na rin siya sa pagod. Hindi nagtagal ay natapos rin ako sa ginagawa ko. Paakyat na ako ng hagdan nang makarinig ako ng malakas na tunog ng isang daga. Tumigil ako. Muli kong narinig ang tunog. Sigurado akong daga iyon. Sinundan ko ang tunog at dinala ako noon sa tapat ng kwarto ni Risa.
Narinig kong muli ang huni na yun, ngunit sa pagkakataong ito ay narinig kong nasundan iyon ng pagtawa ni Risa. Sandali akong napatigil sa tapat ng pintong iyon. Ilang sandali pa ay narinig ko si Risa na umawit. Hindi ko maintindihan ang lengguwahe ng kantang yun. Hindi iyon Bisaya o Cebuano, tunog dasal iyon, ngunit hindi ko maunawaan ang mga salita. Pinakinggan ko iyon hanggang sa bigla akong nakaramdam ng pagkahilo. Napahawak ako sa pinto. Narinig ko si Risa sa loob na tila nataranta. Maya-maya ay binuksan niya ang pinto. At nang maabutan niya akong nakakapit sa pintuan, ay inalalayan niya ako papuntang sala. Hinawakan niya ako sa braso nang mapatingin ako sa loob ng kwarto niya at kaagad kong inalis ang mga kamay niya sa akin nang may makita ako doon. Pumasok ako sa kwarto. Dahan-dahan akong yumuko. Mula sa ilalim ng kama ay hinugot ko ang isang pakete at napangiwi ako nang makitang pakete iyon ng gata. Wala ng laman at medyo nangangamoy na. Tiningnan ko pa ang nasa ilalim at napailing na lamang ako nang makita ang iba pang pakete doon na walang laman. Kumarap ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit naroon ang mga iyon. Yumuko siya at napakagat ng labi habang pinagkikis-kis ang mga kamay. Hindi raw niya sinasadya. Mahilig daw talaga siya sa sariwang gata. At dahil daw hindi siya makabili ng nyug doon, ay iyon na lamang ang ininom niya. Humingi siya ng paumanhin at sinabing ikaltas ko na lamang iyon sa sahod niya. Huwag ko lamang siyang paalisin. Kailangan pa raw niya kasing magbayad ng mga utang sa Pilipinas. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata at parang nadurog ang puso ko noon. Kaya pinagbigyan ko siya. Ipinalinis ko sa kanya ang kwarto at sinabihang magsabi kung mayroon siyang kailangan na gaya noon. Mas maigi yun kaysa magnakaw siya. Tumango siya. Palabas na sana ako ng kwarto nang maalala ko ang tungkol sa narinig kong daga. Tinanong ko siya, ngunit wala naman daw siyang naririnig na ganoon. Pero kung mayroon man daw siyang makita ay agad niyang sasabihin sa akin. Kinabukasan ay ginising ako ng asawa ko. Antok pa ako noon at nakapikit pa ang mga mata ng bumangon. Ngunit nang marinig ko ang natatarantang boses ng aking asawa ay pilit kong idinilat ang aking mga mata at nakinig sa kanya. Ipinakita niya sa akin ang tablet niya at napangangang ako nang makita ang mga larawan ng sirang mga CCTV camera sa bahay. Basag ang mga yun at pinutol ang mga wire. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang huling mga footage na nakuha ng mga kamera. Subalit walang kakaibang nahagip ang mga iyon. Napatingin ako sa kanya. Tatawagan daw niyang muli ang mga pulis, pero pinigilan ko siya. Naisip ko kasing gumamit ng mga hidden camera. Sinabi ko na mas mainam na palihim kaming kumilos para hindi makapaghanda ang anuman o sino mang gumagawa noon sa amin. Sandali niya akong tinitigan. Pumayag siya pero sinabing palihim rin niyang i-report ang nangyari sa mga pulis. Sasabihan rin daw niya ang kaibigan niya doon na magmasid sa paligid namin nang hindi nakikita o napapansin ng iba. Kaagad na kumilos ang asawa ko. Si Risa naman ay kumatok sa kwarto. Nagtanong siya kung ano ang nangyari sa mga kamera. Sinabi namin hindi namin alam at inutusan na namin siyang maglinis sa baba. Pag-alis niya ay biglang sinabi ng asawa ko ang sinabi rin ni Christy na nagsimula lamang ang lahat ng kababalaghang iyon nang dumating si Risa sa amin. Ayaw kong paghinalaan ang kababayan ko, pero nagsimula na rin akong mag-isip ng kakaiba tungkol sa kanya. Sumunod ako sa asawa ko at naghanda ako ng agahan. Dito ko napag-isip-isip na ni minsan ay hindi ko pa nakasabay si Risa na kumain.
At kung tutuusin, hindi ko pa siya nakitang kumain sa kusina. Dinadala niya sa kwarto ang pagkain niya at plato na lamang ang inilalabas. Nagsangag ako ng kanin at nang matapos ay tinawag ko siya at niyayang kumain. Nakita ko siyang tumingin sa pagkain. Napangiwi siya, ngunit napansin kong pinigilan niya iyon. Pagkatapos ay magalang siyang tumanggi. Hindi pa raw siya gutom, pero pinilit ko siya. Tumayo ako at marahan ko siyang itinulak palapit sa lamesa, ngunit bago ko pa siya mapaupo ay naduwal siya. Tinakpan niya ang kanyang bibig at tumakbo siya papuntang banyo. Narinig ko ang kanyang pagsuka. Mga ilang minuto rin siya doon at paglabas niya ay humingi siya ng paumanhin at pumunta na sa kanyang kwarto. Noong araw ding iyon ay umuwi ang asawa ko dala ang mga hidden camera na binili niya. Noong gabi na ay ikinabit namin ng palihim ang mga kamera sa mga sulok at mga halaman sa loob. Pagkatapos noon ay bumalik na kami sa kwarto. Patulog na sana kami nang makaramdam ako ng uhaw. Wala nang laman ang tubigan ko kaya naman napilitan akong bumaba para kumuha ng tubig. Habang nagsasalin ng tubig ay narinig kong muli ang huni ng daga. Napakalakas noon. Sinundan ko iyon. Dahan-dahan akong naglakad. Pinilit kong huwag gumawa ng kahit anong tunog at napailing ako nang dalhin akong muli ng tunog na iyon sa harapan ng kwarto ni Risa. Maingat kong inilapit ang tenga ko sa pinto at narinig ko si Risa na nagsalita at sinabing, "Mamaya ka na kumain, baka gising pa ang mga amo ko. Muntik na nga akong mahuli noong nakaraan." Walang sumagot, subalit narinig kong muli ang tunog ng daga mula sa loob ng kwarto. Parang nagagalit yun at sumisigaw. Maya-maya ay pinatigil na Risa ang kung anumang naroon sa pag-iingay. Pagkatapos, tumahimik ang paligid. Halos idikit ko na ang tenga ko sa pinto nang biglang may humampas doon mula sa loob. Napamura ako noon ng malakas pero mabilis akong tumakbo palayo doon. Hindi ko alam pero ng mga oras na yon ay bigla akong nabalot ng takot. Dali-dali akong umakyat. Sasabihin ko na sana sa asawa ko ang nangyari, ngunit tulog na siya. Inilak ko na lang ang pinto at maging ang mga bintana. Ngunit nang madaling araw na ay naalimpungatan ako. Nakarinig ako ng mga nagtatakbuhan sa ibaba. Subalit binaliwala ko na iyon. Kinabukasan rin naman ay makikita ko na kung ano ang ginagawa nila doon tuwing gabi. Mataas na ang araw nang magising ako. Wala na ang asawa ko sa higaan kaya mabilis akong bumangon at bumaba. Sa may sala ay nakita ko siya. Galit na galit at aligaga sa paghahanap ng kung ano. Nilapitan ko siya at tinanong kung ano ang nangyari. At nanlumo ako nang sabihin niyang nawawala lahat ng hidden camera na inilagay namin kagabi. Wala raw natira ni isa. Imposible yun. Sa dami ng kamera na yun, imposibleng lahat yun ay nakuha. Isang tao lang ang pumasok sa isip ko noon. Hinanap ko si Risa. Tinawag ko ang pangalan niya pero hindi siya sumasagot. Pumunta ako sa kwarto niya. Kinatok ko yun at nang hindi niya yun buksan, pinakuha ko sa asawa ko ang master key. Pero bago pa siya makabalik sa akin, binuksan na ni Risa ang pinto. Pagkabukas din noon ay kaagad ko iyong itinulak. Binuksan ko ang ilaw at hinarap ko siya. Tinanong ko kung ano ang ginawa niya sa mga kamera. Sinabi niyang hindi niya alam ang sinasabi ko. Sinigawan ko siya at pinagbantaan na pauuwiin na kapag hindi siya umamin. Pero umiyak siya at sinabing wala talaga siyang alam. Pero hindi ako nagpadala doon.
Hinalugog ko ang kwarto, binaligtad ko ang mga unan, kumot at tiningnan ko lahat ng pwede niyang paglagyan ng mga kamera. Pero wala akong nakita doon ni isa. Maging ang asawa ko ay tumulong na, ngunit wala talaga siya. Muli ko siyang hinarap. Tinanong ko siya kung sino ang kausap niya tuwing gabi, pero umiling lang siya habang umiiyak. Muli ko siyang tinanong pero pagbabanta na ang isinagot niya sa akin. Isusumbong daw niya kami at magrereklamo siya ng pang-aabuso. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang marinig yun. Nasampal ko siya at nasabihan ng walang utang na loob. Hindi ako karaniwang ganoon. Hindi ko alam pero marahil ay dala yun ng pagbubuntis ko. Inawat na ako ng asawa ko. Hinila niya ako palabas. Pagkatapos ay sinabihan niya si Risa na huling araw na nito sa bahay. Sumakit ang tiyan ko noon. Dinala ako sa ospital at mabuti na lamang ay walang masamang nangyari. Humingi ako ng paumanhin sa asawa ko. Sinabi ko sa kanya na kakausapin ko ng maayos si Risa. Naisip ko kasi noon na mali ang ginawa ko. Nagpadala ako sa emosyon ko kahit wala namang sapat na ebidensya na si Risa nga ang may kagagawan ng pagkawala ng mga kamera. Gabi na nang makabalik kami ng bahay. Patay na ang ilaw sa sala, tanging sa kusina na lamang ang may ilaw. Papasok na ako nang biglang may naapakan akong tila na durog. Napatingin ako sa aking paanan at nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isa sa mga hidden camera. Nagkatinginan kaming mag-asawa. Dali-dali niyang kinuha ang nasa sahig at kumpirmado. Isa yun sa mga hidden camera. Ibinulsa niya yun pagkatapos ay pumasok na kami ng bahay. Pagpasok namin ay nadatnan namin si Risa sa kusina. Nag-iinit ito ng kanin sa microwave. Binati niya kami at pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin. Lumapit ako sa kanya at pagkatapos ay humingi rin ako ng sorry sa pagkakasampal ko sa kanya. Ngunit sinabi ko rin na buo na ang pasya namin ng asawa ko na pauuwiin na lamang siya ng Pilipinas. Hindi naman na siya sumagot. Kinuha niya ang kanin na ininit at dinala iyon sa kanyang kwarto. Matapos yun ay niyaya na ako ng asawa ko sa itaas. Dali-dali niyang kinuha ang micro SD card sa hidden camera na yun at nakahinga kami ng maluwang nang makitang buo pa iyon. Isinalpak niya iyon sa card reader at binuksan ang laman sa laptop. Eksaktong yun ang camera na inilagay namin sa may kusina. Finorward namin ang video hanggang sa makita namin ang pagdating ni Risa doon. Mga 2:00 iyon ng madaling araw ayon sa oras na nakalagay sa video. Inilapag ni Risa ang mga nakuhang hidden camera sa lababo. Kumuha siya ng maliit na garbage bag at inilagay ang mga iyon doon. Pagkatapos mula sa kanyang likuran ay inilabas niya ang maliit niyang banga. Inilapit niya iyon sa kanyang bibig at tila mayroon siyang ibinulong doon. Maya-maya pa, lumabas mula doon ang isang itim na hayop. Kasing laki iyon ng bubuwit, pero parang isang kangaroo ang tintig nito. Muli kaming nagkatinginan ng asawa ko. Tinanong niya ako kung may ganoong hayop ba sa Pilipinas, pero malakas kong iniling ang ulo ko. Muli naming ibinaling ang aming mga mata sa monitor. Inilapag ni Risa ang hayop sa lababo at parang mabait na aso lamang itong tumayo doon. Kumuha si Risa ng nagyayelong karne sa ref. Binasa niya iyon ng sapat para lang matanggal iyon sa lagayan. Pagkatapos ay inilapag niya iyon sa sahig. Kitang-kita namin at tumalon ang maliit na hayop mula sa lababo. At namilog ang mga mata namin at napanganganang makitang unti-unting lumaki ang hayop na yun hanggang sa maging kasing laki ng aso. Umiilaw ang mga mata nito. Nagtatalasa ng mga pangil. Mahaba ang buntot at maging ang mga tenga nito. Sigurado ako isa iyong sigbin. At kung may sigbin si Risa, ibig sabihin malamang na isa siyang aswang.
Napasandal ako sa upuan at pakiramdam ko ay naubos ang enerhiya ko sa katawan. Nang maubos ang karne ay muling kumuha si Risa sa ref at pinakain yon sa halimaw niyang alaga. Biglang napatingin sa kamera ang halimaw. Umungol ito at doon na nakita ni Risa ang kamerang iyon. Kinuha niya iyon at naputol na ang recording. Malalim ang hinga na tumingin sa akin ang aking asawa. Nanlalaki ang mga mata niya at nanginginig ang mga kamay na nagtanong. Ano raw ang gagawin namin? Kailangan na raw naming paalisin si Risa sa lalong madaling panahon. Sinabi kong magsumbong na siya sa mga pulis. Tumango siya, ngunit hindi niya makita ang cellphone niya. Maging ang akin ay wala doon. Naalala kong inilapag ko iyon sa upuan sa sasakyan. Pumunta sa may aparador ang asawa ko. Kinuha niya ang baseball bat na naroon. Sinabihan niya akong huwag lalabas. Kukunin lang daw niya ang cellphone namin at tatawag na siya ng mga pulis. Mabilis siyang bumaba, ngunit hindi pa nagtagal ay nakarinig ako ng malalakas na kalabog mula sa ibaba. Kinutuban ako ng masama. Dali-dali akong tumakbo at sa ibaba ng hagdan, nakita ko ang aking asawa na nakaupo, nanginginig at duguan ng kaliwang braso. Napasigaw ako, dali-dali akong bumaba para tulungan siya nang sumigaw siya na huwag akong bababa. Pagkatapos ay itinuro niya ang hintuturo sa may kusina. Napatingin ako doon at sumikip ang dibdib ko nang makitang naroon ang sigbin na nakita namin sa CCTV footage. Naglalaway ito at tila tumulis ang mga balahibo. Umungal ito ng malakas at pagkatapos ay umalingaw-ngaw sa bahay ang malakas na halakhak ni Risa. Subalit hindi namin siya makita kahit saan. Dahan-dahang naglakad ang sigbin papalapit sa amin. Kumapit ang asawa ko sa hawakan ng hagdan at humarang siya sa akin. Lumundag ang halimaw, nakangangaiyon at handa ng mangagat nang mahampas ito ng asawa ko ng baseball bat. Umuungol na tumilapon ang sigbin. Kinuha naman ng asawa ko ang aking kamay at tinilan niya ako para tumakbo palabas ng bahay. Subalit, hindi pa kami nakakalayo ay tumalon sa likuran niya ang sigbin. Nabitawan niya ako, napahiga siya at nakipagbuno sa halimaw. Tutulong sana ako nang mapansin ko ang isang kakaibang nilalang sa tapat ng pinto palabas. Nakatuwad doon si Risa. Kita ko ang kanyang ulo sa pagitan ng kanyang mga hita. Pulang-pula ang kanyang mga mata. Unti-unting naging itim ang kanyang balat. Humaba at gumulo ang kanyang buhok at sa isang iglap ay napunta siya sa aking harapan. Nakangisi, labas ang naghahaba ang mga pangil habang tumutulo ang malapot niyang laway. Napatili ako sa kilabot. Napatakbo ako. Ang totoo ng mga oras na yun ay hindi ko na alam ang aking gagawin. Hindi ko lubos maisip na nangyayari ang lahat ng iyon. Habang tumatakbo ay nakaramdam ako ng mahapdi sa aking likuran bandang batok. Inabot ko yon ng aking kamay at lalo akong nanghilakbot nang makitang may dugo ako doon. Napunta ako sa kusina. Kumuha ako ng kutsilyo. Humarap ako at nakita ko si Risa na kapapasok lang din ng kusina. Nakangisi ito at dinidilaan ang dugoang kuko. Pinilit kong pakalmahin ang aking sarili kahit nangangatog na ang aking buong katawan. May kung anong nagsasabi sa akin na hindi ako makakaligtas mula sa tagpong iyon. Pero nilabanan ko yun. Hindi ako pwedeng mamatay para sa bata na nasa sinapupunan ko. Itinutok ko ang kutsilyo kay Risa. Tumawa siya ng malakas at sinabing walang magagawa iyon sa kanya. Wala naman daw talaga siyang balak na makapanakit. Gusto lamang niyang magtrabaho at magkaroon ng pagkain ang alaga niyang si Tamok. Pero dahil ginigipit ko raw siya ay wala na siyang magagawa kung hindi ang angkinin ang bahay namin ng sapilitan. Humakbang siya palapit sa akin. Sumigaw ako na huwag siyang lalapit ngunit ngumiti lang siya at umiling. Ibinato ko sa kanya ang hawak kong kutsilyo ngunit hindi yun tumama. Kumuha ako ng isa pa. Ibinato muli iyon. Sapul siya sa may dibdib. Subalit nahulog lang iyon sa sahig na parang walang nangyari. Umalingaw-ngaw ang tawa niya sa buong kusina sabay sabing, "Pasensya na ma'am. Wala na itong urungan. Paalam."
Lumusob siya sa akin pero hindi pa ako handang sumuko. Itinulak ko ang lamesa papunta sa kanya. Tumakbo ako sa kabilang parte ng kusina. Nakita ko ang garapon ng asin. Mabilis ko yung binuksan at isinaboy ko yun sa hangin. Eksaktong nakatalon na pala siya papunta sa akin noon. Sapul ang mukha niya ng asin. Bumagsak siya sa sahig habang namimilipit at umuusok. Napaurong ako palayo sa kanya. Dahan-dahan siyang tumayo. Nagsisisigaw siya at pinagmumura ako. Ngayon daw ay hindi na niya ako pagbibigyan. Lalasapin daw niya bawat patak ng aking dugo habang naghihingalo ako at nagmamakaawa sa kanya. Tumayo siya at sa paningin ko ay parang lumaki siya. Nakatingala na ako noon sa kanya nang tawagin niya ang alagang halimaw. Mabilis itong dumating sa kusina, duguan ng nguso at mga paa nito sa harapan. Naisip ko ang aking asawa. Sumigaw ako. Pinagbantaan ko sila na magbabayad sa oras na may mangyari sa asawa ko. Pero muli ay tinawanan lang ako ni Risa. Umalulong ang alaga niya at ibinuka nito ang bibig na parang naghahanda na sa pagsalakay. Napalunok ako. Gusto nang tumulo ng mga luha ko noon pero ayaw kong makita ni Risa na pinanghihinaan ako ng loob. Palusob na sila nang muli kong isinaboy ang natitirang asin na hawak ko. Sa pool silang dalawa. Mabilis akong kumilos. Mula sa tokador na malapit sa akin ay kinuha ko ang pakete ng 2 kilong asin. Binuksan ko yun at walang tigil na pinagbabato iyon sa kanila. Halos mangisay ang sigbin sa sakit. Maya-maya pa ay tumakbo na ito palabas ng kusina. Nagpatuloy ako sa pagsaboy ng asin at nakita kong nalalapnos na ang balat ng aswang sa harapan ko. Pinilit niyang tumayo. Pinagmumura niya ako. Maging ang paa niya ay umuusok na dahil puro asin na rin ang sahig. Sumigaw siya ng napakalakas. Napakalakas noon na hindi ko napigilang takpan ng tenga ko. Pagkatapos ay paika-ika itong tumakbo palabas ng kusina. Sinundan ko ito. Umakyat ito sa taas, diretso ito sa aming kwarto at pagkatapos ay narinig na lamang namin na nabasag ang bintana namin doon. At mula sa bintana ay nakita ko si Risa na bumalik sa normal na anyo. Lumid din ang alaga ng halimaw at pumasok sa banga na kinuha niya mula sa bulsa niya. Lumingon pa siya sa bahay bago tumakbo palayo. Gumaan ang hangin sa bahay matapos yun. Mabilis kong pinuntahan ang aking asawa at halos madurog ang puso ko nang makita siyang nakahandusay sa sala. Nagmamadali ko siyang nilapitan. Puno ng sugat ang kanyang mga braso at sa tabi niya ay ang baling baseball bat. Ginising ko siya at nakahinga ako ng maluwag ng dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata. Tinanong niya kung ano ang nangyari at sinabi kong tumakas na si Larissa. Pinilit niyang umupo at pagkatapos ay niyakap niya ako. Mabuti na lang daw at walang nangyaring masama sa akin at sa magiging anak namin. Humingi rin siya ng paumanhin dahil sa oras na kailangan ko siya ay wala siyang nagawa. Pero hindi totoo yun. Kung wala siya, siguro mabilis lang akong nalapa ng mga halimaw na yon. Itinayo ko siya at pagkatapos ay pumunta kami ng ospital. Ang asawa ko pa ang nagmaneho at pagdating namin doon ay kaagad na nagkagulo ang mga tao sa emergency room. Puro dugo kasi talaga ang damit ng asawa ko. Subalit mabuti na lamang at walang seryosong sugat siyang natamo. Ganoon din po ako. Hindi naman daw ganoon kalalim ang sugat ko at wala naman daw nangyaring masama sa bata sa aking sinapupunan. May isang Pinoy nurse doon. Tinanong niya ako kung ano ang nangyari. At nanlaki ang mga mata niya nang marinig ang kwento ko. Sabay sabing naniniwala siya sa mga aswang. Pero hindi niya akalain na aabot sa Qatar ang mga kagaya nito. Binilinan niya kami na huwag nang bumalik sa bahay na yun. Panigurado raw kasi ay babalikan kami ng mga nakatakas na halimaw. Sinabi ko naman iyon sa asawa ko. Hindi na rin niya balak bumalik doon. Ibebenta raw niya yun at lilipat na lang kami ng bahay. Kinabukasan ay nakalabas din kami ng ospital. Kaagad naming inireport ang nangyari sa pulis na kakilala ng asawa ko. Pumunta sila sa bahay, pero bakas ko sa mukha niya ang pagdududa.
Hindi ko naman siya masisisi. Sino ba naman ang maniniwala na nangyari ang lahat ng iyon? Naisip ko noon ang CCTV footage. Umakyat ako para kunin yun, pero hindi ko na iyon nakita. Naisip kong yun ang dahilan kung bakit umakyat pa si Risa noon bago tumakas. Hinalughog ng mga pulis ang kwarto ni Risa at doon nakita nila ang napakaraming plastic bag na may bahid pa ng dugo. Sa isang aparador ay may mga buto ng manok at baboy na natuyo na lamang. May nakita ring libritong itim sa bag nito. Kinuha iyon ng mga pulis. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila doon, pero masaya ako na kinuha nila iyon. Nakuha nila ang passport at iba pang mga ID ni Risa at dinala ang mga iyon. At dahil sa bukas na bintana sa bahay, ay sa isang hotel muna kami tumuloy ng asawa ko. Makalipas ang ilang araw ay napag-alaman namin mula sa mga pulis na peke ang mga papeles ni Risa. Kaya naman tinawagan namin ang agency na pinagkuhaan namin sa kanya. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi namin ito makontak. Tinawagan ko si Christy na siyang nagrekomenda sa akin doon, ngunit maging ang kaibigan daw ng asawa niya na nagrekomenda noon, hindi na matawagan. Noong araw ding iyon, nalaman namin na iligal maging ang agency na iyon at hindi iyon nakarehistro. Gusto talaga ng asawa ko na mahuli si Risa, kaya naman sunod naming nilapitan ay ang ating embahada. Nangako ang mga ito na tutulong, pero lumipas na lang ang mga araw at buwan. Wala na kaming nabalitaan mula sa kanila. Lumipas ang ilang buwan at nanganak ako. Nakakuha na rin kami noon ng bagong bahay. Nang malaman ng nanay ko ang nangyari ay sinabihan niya ang asawa ko na mag-alaga ng aso at pusa. Magaling daw ang mga ito na bantay, lalo na laban sa mga kampon ng kasamaan. Yun nga ang ginawa ng asawa ko. Kumuha siya ng 2 aso at 1 pusa. Noong unang linggo ng baby namin ay walang humpay sa pagtahol ang mga aso sa gabi. Nakatingin sila sa puno sa labas ng bahay. Ang pusa naman namin noon ay madalas na nakaupo sa may pintuan na parang may hinihintay na pumasok doon. Pero bukod doon, wala naman nang nangyaring kakaiba. Hanggang ngayon ay napag-uusapan pa rin namin ng asawa ko ang nangyaring yun. Isa rin yun sa mga dahilan kung bakit alangan na alangan siyang dumalaw sa amin sa Cebu. Ayaw na raw niyang makaranas ng ganoon, lalo na at buntis na ulit ako sa pangalawang anak namin. May bago na kaming kasambahay ngayon. Taga Mindoro siya. Kagaya ni Risa, masipag at mahusay rin itong magluto. 3 beses naming sinigurado ang katauhan niya at sa lehitimong agency na kami nakipag-ugnayan. Nakakatawa nga nung unang araw niya sa amin. Pinagbalad ko siya ng mga bawang, pinagsali ng asin at pinagpiga ng kalamansi. Ngunit lahat ng iyon, nagawa niya. Naikwento ko sa kanya si Risa at maging siya ay hindi makapaniwala na nakaabot doon ang aswang na iyon. Ang totoo, itinuring ko na lamang na isang masamang panaginip ang nangyaring iyon. Isang bangungot na nagpabago sa aking mga pinaniniwalaan. May mga pagkakataong naiisip ko pa rin si Risa at natatakot ako na balikan niya kami. Pero kailangang magpatuloy ng buhay. Naglagay na lamang kami ng mga CCTV camera sa labas ng bahay at tinitingnan ko yon araw-araw. Subalit mula nang lumipat kami sa bagong bahay, wala naman na kaming nakitang kakaiba. Kung may natutunan man ako sa karanasang ito, yun ay ang huwag magtiwala kaagad kahit sa mga kababayan natin. Isipin natin na galing tayo sa iba't ibang lugar at sa bawat lugar sa bansa natin, may mga kababalaghan at kwentong aswang. Hindi natin alam na baka ang kaharap natin ay siya mismong laman na ng mga kwentong iyon.
Totoo ang mga aswang at nariyan lang sila sa tabi-tabi. Hindi pa rin nakikita si Risa, kaya mag-ingat pa tayong lahat dahil hindi natin alam kung kailan ulit sila sasalakay ng kanyang alagang halimaw. Kumusta po, Sir Jupiter? At sa mga tagapakinig ng channel na Sityo Pangil. Sana po nasa maayos kayong kalagayan, pati na ang inyong mga mahal sa buhay. Tawagin niyo na lang po akong Matt. 21 anyos sa taga rito, sa gitna ng Davao City. Ang ibabahagi ko naman po ay hindi tungkol sa akin, kundi sa akin pong lolo na itago na lang natin sa pangalang Victor. Si Lolo Victor po ay isang medyo masungit na matanda, Sir Jupiter. Pero ramdam ko namang mahal na mahal niya kami. Sadyang tahimik lang talaga, tapos mas gustong mapag-isa. Nagbago lang po ang tingin ko sa kanya nang isang araw ay nagkwento siya sa akin ng kanyang karanasan. Tungkol po sa kanyang Ate Monica. Gumagawa po ako ng project noon habang nakikinig sa inyong channel. Naka-speaker mode ang cellphone. Nasa sala po ako kasama si Lolo. Siyempre kapag sinabing Sityo Pangil, kwentong aswang talaga yan. Kaya kwentong aswang din ang nakaplay sa cellphone ko noon. Natigilan nga lang ako nang mapansin kong naluluha-luha na pala si Lolo Victor na nakaupo sa isa sa mga couch ng sala. Nag-alala ako kasi makakasama sa kalusugan ng puso niya ang grabing emosyon. Mahina na po kasi talaga ang pisikal na pangangatawan ni Lolo Victor. Kaya naman agad ko siyang tinanong kung anong problema. Sabi niya may naalala lang daw siya sa inyong kwento. Hindi siya agad nakapagsalaysay sa akin dahil humihikbi na talaga siya. Pero sinubukan ko pang usisain hanggang sa sinabi na rin niyang, naaalala ko ang mahal kong kapatid, si Ate Monica. Ang iyong Lola Monica. Nawala siya noong binatilyo pa lang ako. Kinuha ng aswang, ng gabunan. Sir Jupiter, nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Lolo. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o mag-aalala sa mga naiisip niya. Sumagi kasi sa isip ko na baka dala lang ng katandaan, kaya nagkakaproblema na ang kanyang alaala. Gayunpaman tuloy-tuloy na siyang nagkwento sa akin, dala na rin siguro sa na-trigger na emosyon sa kanyang kalooban. Na-curious na rin po ako kasi hindi ko kilala ang sinasabi niyang Monica. Kaya hinayaan ko na lang si Lolo na magsalaysay. Pinatay ko ang cellphone at nakinig sa lolo ko. Narito po ang kanyang sinalaysay. Ilang dekada na mula nang mangyari ito, Apo. 15 anyos pa lamang ako noon. Samantalang 17 naman ang aking Ate Monica. Pumunta kaming magpamilya sa kinalakhang bukid ng aking tatay Fredo para mamista. Doon sa lugar ng lolo't lola namin ni ate sa may Davao del Norte.
May kalayuan na sa syudad yung lugar. Mga nasa mahigit 5 oras na biyahe mula sa mismong Davao City. May mga madadaanang mga taniman ng saging at mga palayan sa gilid ng kalsada. Tapos kailangan ding dumaan ng bus sa mga paakyat na mababatong daan. Hindi pa kasi naaabot ng mga sementadong kalsada ang mga liblib na lugar noong panahong yon. Yung mismong baryo, marami namang mga bahay pero hindi magkakadikit. Kaya gusto namin ni ate doon kasi malawak at presko ang paligid. Masarap gumala kahit pa tanghaling tapat. Sa biyahe pa lang ay sabik na talaga kami ng aking ate Monica. Lalo't ilang taon na rin kaming hindi nakadadalaw doon. Pista yun kaya maraming tao sa bahay ni na Lolo Boning at Lola Isang. Yun ang mismong bahay kung saan isinilang at lumaki si Tatay Fredo. Naunsyami nga lang ang gala namin dahil pasado 4:00 ng hapon na kami nakarating. Pagod sa biyahe tapos umaambon pa. Kaya sinabihan kami ni Nanay Betty na sa susunod na araw na lang umalis. Nanatili na lang kami sa bahay nila Lolo at Lola noon. Ayos lang naman kasi naroroon ang mga pinsang matagal na rin naming hindi nakikita. Si Ate Jessica na dumayo kasama ang kanyang mga magulang galing Cebu, tapos sina Buboy at Ani na taga roon lang sa bukid. Naging masaya rin ang kainan namin doon kasi ang daming nakahain. May lechong baboy, lumpia, pansit, kalderetang kambing, inihaw na isda, kilawin, pinakbet at marami pang iba. Isama pa ang kaisasarap na sariwang mga prutas tulad ng mangga, makopa at bayabas. Maraming mga bisita pagdating namin. Maraming mga kamag-anak na dumayo katulad namin. At marami ring mga kakilala nina Lolo at Lola na galing lang sa mga karating barangay. Ang ipinagtaka ko lang, halos mga lahati na agad ang dami ng mga tao roon nang sumapit ang 5:30. Nang tuluyan ng gumabi ay halos magkakamag-anak na lang ang natira. At nang lumagpas ang 7:00, tanging sina tatay na lang ang natira. Ibig kong sabihin ang mga kapatid ni tatay at ang kani-kanilang mga kapamilya. Sa pagtataka ay kinausap ko si Lolo Boning. Lo, ba't ganun? Ang aga naman po yatang nagsiuwian ng mga bisita nyo. Marami pa namang pagkain. Di ba kapag pista karaniwan ng inaabot ng gabi ang kainan at inuman? Yung iba pa nga inuumaga na talaga eh. Huwag mo nang isipin masyado yun, Victor. Sabihin na lang nating ayaw lang nilang gabihin sa daan. Alam mo na, nag-iingat lang para iwas disgrasya. Napatango na lang ako sa sinabi ni Lolo Boning. Tama naman kasi, mahirap nga namang gabihin ng husto sa daan. At baka may makasalubong pa silang masasamang loob o mabangis na hayop. Hindi nga lang ako mapakali dahil ramdam kong may iniiwasang sabihin si Lolo. Matapos maghapunan at makapagligpit, agad na rin kaming naghanda para matulog. Sa sala natulog ang mga lalaki, habang sa bakanting kwarto naman ang mga babae. Hindi naman ako nahirapang makatulog agad dahil nga napakasarap talaga ng simoy ng hangin sa lugar. Subalit, mga lagpas hating gabi ay nakaramdam ako ng pagkaihi.
Mabilis ngunit tahimik akong bumangon. Lalabas na sana ako nang biglang matumba ang walis tingting sa likod ng pinto. Inaayos ko naman ito pero natigilan ako ulit nang may mapansing may itak palang nakasabit doon. Nagtaka ako kasi bakit naroon yun at wala sa kusina. Nang maramdaman ko ulit ang ihi ko ay lumabas na ako sa pinto ng sala. Ilang metro pa mula sa likod bahay ang banyo kaya doon na lang ako pumwesto sa may puno ng aratilis. Habang umiihi ay nagpalinga-linga ako sa madilim na paligid. Gasuklay lang ang buwan kaya hindi ito masyadong maliwanag. Gayunpaman tanaw ko pa rin ang anino ng mga nagsasayawang sanga ng puno sa may di kalayuan. Napakalamig din ng hangin kaya hindi ko napigilang panayuan ng balahibo. Nang matapos ay agad kong inayos ang pantalon ko. Maglalakad na sana ako pabalik nang may mapansin ako sa may bintana ng kwarto. Ito yung kwarto kung saan natutulog ang mga babae. Kasama na sina nanay at ate Monica. Hindi ko maaninag ng maayos dahil nga madilim. Idagdag pang lampara lang ang nakasindi sa loob ng kwarto at may makakapal na mga kurtina ang bintana. Subalit kitang-kita kong may kung sinong nakatayo roon. Isang taong sumisilip sa bandang gilid ng bintana. Sino yan? Pakayag ko. Hindi sumagot, ngunit naaninag ko siyang gumalaw. Tipo ng kilos na nataranta dahil sa pagkabigla. Doon ko naisip na baka masamang loob ang taong yun at may hindi magandang balak sa bahay. Sino yan? Muli akong nagsalita ng mas madiin at mas malakas ng bahagya. Pumulot na rin ako ng batong pwedeng ihagi sa kung sino kapag kinailangan. Nang mapansin kong tumatakbo palayo ang nakita ko, agad ko na itong binato kasabay ng sigaw na, "Hoy! Sino ka?" Nasa isip ko kasi kung kilala yun ni na Lolo Boning at kung wala siyang balak na masama, hindi ganon ang ikikilos niya. Subalit gulat na gulat ako nang bigla na lang itong umigik. Takang-taka ako kasi, baboy? Baboy lang yung nakita ko. Pero tao talaga yung naaninag kong sumisilip sa bintana ng kwarto eh. Paanong naging baboy yun? Victor, anong ginagawa mo dyan sa labas? Halos lumukso ang puso ko nang bigla kong tinawag ng pasigaw ni Lolo Boning. Nakita ko siya sa may pinto ng sala kasama si tatay. Patakbo akong lumapit sa kanila at tarantang ikinwento ang nakita ko. Lalo akong nagtaka nang mapailing si Lolo. Kinuha niya ang itak sa likod ng pinto at dali-daling tinawag ang tatay ng pinsan naming si Buboy. Si Tatay Fredo naman ay pinapasok na ako ulit sa loob. Tinanong ko si tatay kung ano ba ang nangyayari. Sabi niya, "Sa totoo lang anak, hindi ko rin alam eh. Basta sabi ng lolo mo may gumagala daw na aswang dito sa bukid. Kaya ayon, hindi mapakali ang mga tao rito kapag gabi." Kamot ko naman sa aking noo. Aswang? Ano pong aswang? May mga ganun pa ba sa panahon ngayon, tay? Anak naman, dekada 70 na. Sa tingin mo ba may aswang pa rin? Siyempre wala na, no? Hindi rin naman ako naniniwala sa ganyan. Pero yun nga,
matibay ang paninindigan nila rito tungkol dyan. Hindi na lang ako nakipagtalo para wala ng gulo. Lumipas ang ilang minuto, bumalik na sina Lolo Boning. Agad niyang sinabit ulit ang itak sa likod ng pinto at sinabing hindi raw nila nahuli. Tinanong ko kung ano ba ang hinabol nila, pero hindi niya ako sinagot. Kinuha ko siguro ayaw niyang malaman naming mga apo niya ang tungkol sa aswang. Ayaw niya kaming takutin. Kinabukasan nga ay hindi rin niya sinabi kina Nanay at Ate Monica ang nangyari ng nagdaang gabi. Kinaumagahan nga noon, matapos magalmusal, agad na kaming naghandang magpipinsan para gumala. Ako, ang aking Ate Monica, si Ate Jessica, si Buboy at Ani. Napakaganda talaga ng lugar na yon, kaya masyado kaming nawili at medyo napalayo. Malamig at presko ang hangin, tapos panay mga ibon lang ang maririnig sa paligid. Marami kaming nalagpasang mga bahay ng mga kakilala. Niimbita nila kaming pumasok muna at kumain, pero tumatanggi kami. Mas gusto pa kasi naming maglakad-lakad, lalo't bihira lang sa aming mga taga-syudad ang makagala ng sariwang hangin ang nilalangha. Napadaan kami sa malalawak na palayan, umakyat ng burol, namitas ng bayabas at makopa sa taniman ng prutas at tumawid ng ilog. Nanirador pa nga ng mangilan-ngilang mga ibon si Buboy, tapos tinuruan din niya ako kung paano. Hindi na namin namalayan kung ilang oras na kaming gumagala. Hanggang sa may natanaw akong bangin at may maliit na bahay kubo sa malapit. May mga tanim ding iilang puno ng saging sa magkabilang gilid ng bahay. Natatandaan kong meron ngang bangin doon, pero hindi ko maalalang may bahay at taniman ng saging. Sabi ni Buboy, bago nga lang may tumira rito banda sa may bangin mga insan. Wala pa ngang 2 taon mula nang may magtayo ng kubo rito Tapos ayan, nagtanim nga ng mga puno ng saging. Singit naman ni Ani. Tsaka alam niyo ba, kakaiba yung matandang nakatira dyan. May mga sabi-sabing, aswang daw yung Mang Pedring. Di kasi masyadong lumalabas at ilag sa mga tao. Naningkit ang mga mata ko sa sinabi ni Ani. Napatanong din sa sarili kung talaga nga bang ganito katibay ang paniniwala ng mga taga-roon tungkol sa aswang. Si Ate Monica naman ay napakamot sa batok. Siyempre, hindi kami naniwala. Moderno na ang panahon Wala nang puwang ang mga ganoong paniniwala sa mundo. Isa pa, mukhang hindi naman aswang yung matandang lalaki na nakadungaw sa bintana ng kubo. Oo, medyo kakaiba yung titig niya sa amin, lalo't medyo malaki nga ang kanyang mga mata at halos di kumukurap. Pero pangkaraniwan naman kung titignan ng kabuuan niyang itsura. Inisip kong baka naman nagtataka lang kung sino kami. Victor, yung matanda nakatitig yata sa akin. Napalingon ako sa kapatid ko nang bumulong siya sa akin. Napalingon din ako ulit sa matandang nakadungaw at napansin kong nakatitig nga siya sa aking Ate Monica. Napansin ko ring napakapayat pala nito sa puntong lubog na ang kanyang mga pisngi. Napakagulo rin ng puting buhok na abot hanggang balikat. Sabi ko na lang kay ate, ako, baka naman nagagandahan lang sa iyo si Mang Pedring. Ang iksi naman kasi ng maong na palda mo. Pabiro ko lang yung sinabi. Pero totoo rin naman kasing may kagandahan nga si Ate Monica.
Ang kaso, hindi talaga siya mapakali. Nahalata ko nang sinara niya ang zipper ng dilaw na jacket niya. Kilala ko si ate. Oo, medyo makabago talaga kung manamit. Pero naaasiwa kapag may mga lalaking masama ang titig sa kanya. Ilang sandali pa niyaya na kami ng isa pa naming pinsan na si Ate Jessica. Siya yung pinsan naming galing sa Cebu at kaedaran ni Ate Monica. Sinabi niyang hindi na rin daw kasi talaga siya komportable sa lugar, partikular sa tingin ng matanda sa amin. Kaya naman, naglakad na kami papalayo. Lumingon pa ako kay Mang Pedring sa huling pagkakataon. Nakita kong hinahatid niya kami ng tingin at saglit niyang dinilaan ang ibabang labi. Nakita ko ring tumingin ito sa akin. Sandaling tumalim ang mga mata at saka nagsara na ng bintana. Ilang minuto pa ng paglalakad ay nakarating na kami sa bahay na pinakamalapit sa bangin. Bahay yun ng isang kababata ni tatay. Tinawag kami nito bagamat kita ko sa itsura niya ang pagtataka. Nagpunta kayo roon sa may bangin? Bungad niya sa amin nang makalapit kami sa kanilang bakuran. Tumango naman kami tapos dinugtong niyang, "Naku, huwag na kayong babalik doon. Delikado roon ngayon. Wala pang ebidensya, pero malakas ang hinala naming aswang ang nakatira roon." Nagkatinginan kami ni Ate Monica at Ate Jessica. Hindi kami sumagot dahil alam naming masisermonan lang kami kung sasabihin naming hindi totoo ang mga aswang. Sina Buboy at Ani nga lang ay sumigunda at sinabing aswang nga talaga ang kakaibang matanda. Hinihila-hila pa nga ni Buboy ang goma ng kanyang tirador. Yabang niya titiradorin daw talaga yung matanda kapag napatunayang aswang nga talaga ito. Gayunpaman, dahil hindi na gusto ni Ate Monica ang tinatakbo ng usapan, nagsabi na siyang umuwi na kami. Sumang-ayon naman kami ni Ate Jessica. Sinabi ko ring baka gabihin kami sa daan para hindi na kami magtagal doon sa bahay ng kababata ni tatay. Kaya naman matapos makapagpaalam ng maayos, nagsimula na nga kaming lumakad ulit pabalik sa bahay ni na Lolo Boning at Lola Isang. Tuloy-tuloy lang kami sa paglalakad habang nagkwekwentuhang magpipinsan. Hindi na nga rin namin namalayang magtatakip silim na pala. Kaya sinabi ni Ani na kailangan na naming magmadali. Nang malapit na kami ay natigilan ako ng mamalayang hindi namin kasama ang aking Ate Monica. "Nasaan si Ate Monica?" tanong ko sa mga pinsan ko. Nakapagtatakang wala ring nakapansin agad. Hindi rin namin sigurado kung kailan at saan banda nawala si ate. Sinabi ko kay Ani na tumuloy na sa bahay para sabihan sina tatay. Tapos ako, si Buboy at si Jessica naman ay babalikan ang dinaanan at napuntahan namin. Mabilis kumalabog ang dibdib ko at pinagpawisan ako ng malamig. Oo, paminsan-minsan nag-aaway din kami ng aking Ate Monica, pero malapit kaming magkapatid sa isa't isa. Kaya kung kailangan kong baliktarin yung mga burol at bundok doon, gagawin ko, mahanap ko lang ang ate ko. Sinuyod namin ang mga nadaanan namin at nagtanong-tanong sa mga kakilala. Wala raw nakakita kay ate. Pero may napansin akong kakaibang detalye. Yung mga tao sa unang dalawang bahay mula sa bangin, nagsasabing
kasama pa naman daw namin si ate nang mapadaan kami pauwi. Pero sa ikatlo, nagtaka na sila kasi hindi na namin kasama si ate nang makita nila kaming naglalakad pauwi. Kaya naisip kong malamang naroroon lang si ate sa pagitan ng mga bahay na yon. Isang bahagi ng bukid na nagsisilbing taniman ng mais. Nahirapan kaming maghanap kasi makati ang mga dahon ng mais. Subalit hindi ko na ininda yun kasi alalang-alala na ako sa kapatid ko. Idagdag pang gumagabi na tapos maya't-maya pang sumasagi sa isip ko ang tungkol sa aswang. Hanggang sa nakita na nga ni Buboy si Ate Monica. Nakaupo sa lupa doon nga sa may gilid ng taniman ng mais sa bahaging papunta na sa gubat. Halatang wala sa sarili ang Ate Monica ko. Hindi makausap ng maayos. Basta binubulong lang niyang naligaw lang daw siya kaya hindi siya nakasunod sa amin. Ang labo talaga niya noon. Hindi ko siya maintindihan. Pati nga yung dilaw na jacket niya, hindi na niya suot. Sabi niya na iwala daw niya yung jacket. Bagay na ang hirap paniwalaan kasi paboritong-paborito niya yun. Binurdahan pa nga niya ng pangalan ng bandang leeg ng panakip sa dulo. Regalo kasi yun ni nanay sa kanya. Kaya naman talagang iniingatan niya ng husto. Nang mapuntahan kami ni tatay sa may taniman ng mais, agad na niya kaming pinauwing magpipinsan. Siya na ang umakay kay Ate Monica pabalik sa bahay ni na lolo't lola. Pagkarating ay sermong malala agad ni nanay, lolo at lola ang sumalubong sa amin. Mabuti na lang talaga at dinipensahan kami ni tatay. Sabi niya, pagpasensyahan niyo na lang. Nasabik lang namang mamasyal yung mga bata. Tsaka mamaya na lang po yung sermon, pagpahingahin na lang muna natin. Lalarga na po kami pabalik ng syudad bukas eh. Hindi ko alam, apo. Pero simula noong insidenteng yun, ay nagbago na ang aking Ate Monica. Hindi na siya halos kumikibo. Kahit sa karaniwan ay medyo madaldal naman talaga siya. Aktibo at pabibo rin siyang dalaga, ngunit nang makauwi kami, ay halos walang buhay na kung kumilos. Nagkakatuwaan pa rin naman kami kahit papaano at malambing pa rin siya kay Nanay Betty. Subalit hindi talaga maitatanggi ang kanyang pinagbago. Lalo na sa pagdaan ng mga buwan. Sa tuwing tinatanong din namin kung ano ba talaga ang nangyari doon sa bukid, hindi naman siya sumasagot ng malinaw. Basta hindi raw niya alam bakit siya napalayo sa amin noon. Isip niya baka raw nawili lang siya masyado sa preskong hangin at tunog ng mga ibon, kaya siya naligaw. Mabilis dumaan ang mga araw. Palala ng palala ang pagiging malamlam ng pagkatao ng aking Ate Monica. Hanggang sa paglipas ng halos 1 taon, tuluyan na nga siyang dinapuan ng hindi maipaliwanag na sakit. Taas-baba ang lagnat at pabalik-balik ang ubot-sipon. Namumula rin ang balat at naglalagas ang buhok. Dinala namin siya sa doktor pero hindi naman matukoy-tukoy ng mga dalubhasa ang kanyang karamdaman. Halos wala na rin siyang ganang kumilos sa bahay at ayaw na rin pumasok sa eskwela. Madalas tuwid lang siyang nakahiga sa kanyang kwarto at nakatulala sa kisame. Bagamat hindi naman siya tulog, nakadilat pa nga eh.
Hindi nga lang talaga siya nagsasalita kapag kinakausap namin ni nanay at tatay. Kahit kapag bumabangon siya para kumain o magbanyo, ay hindi rin kami kinikibo. Nang magpipista na naman kina Lolo Boning at Lolo Isang, binalak ulit ni tatay na dumalaw. Pero hindi pa sigurado. Kasi hindi naman pwedeng isama sa bukid o iwan sa bahay namin si Ate Monica. Yun nga lang, 2 linggo bago ang pista sa bukid, biglang naglaho si Ate Monica. Nasaan si Ate Monica? Apo, hindi namin alam saan siya pumunta. Basta lumabas siya ng bahay at hindi ako kinibo nang tinanong ko kung saan siya pupunta. Nasabon pa nga ako ni tatay. Bakit daw hindi ko pinigilan? Lalo't alam naman naming iba ang takbo ng isip ni ate ng mga panahong iyon. Nasabunutan ko na lang ang aking sarili dahil alam kong tama naman si Tatay Fredo. Ipinukpok ko sa sariling kasalanan ko talaga kapag hindi na nakauwi si Ate Monica. Lumapit kami sa mga pulis. Nagtanong sa mga kakilala at nanawagan sa mga istasyon ng radyo. Pinakalat namin yung mga retrato ni ate at detalye nang napansin kong suot niya nang umalis. Pulang t-shirt na may nakaburdang oso at berdeng jogging pants. Hindi pa uso ang internet at yung Facebook noon, kaya talagang nangangapa kami sa paghahanap. 1 linggo bago ang pista sa bukid, nasa kusina kami noon. Nagluluto si Nanay Betty. Si Tatay Fredo naman ay nakapangalumbaba sa mesa habang ako ay isinusubsob ang ulo sa mga braso. Walang nagsasalita. Ngunit dama ang bigat ng pangamba sa loob ng bahay. Hanggang sa biglang tumunog ang telepono sa sala. Dali-dali itong tinungo ni tatay at agad ko naman siyang sinundan. Si Lolo Boning pala ang tumawag. Ngunit gulat na gulat at takang-taka kami sa sinabi niyang, "Fredo, hindi pa rin ba natatagpuan si Monica?" "Ay, heto. May nahanap kami ritong natagpas na bahagi ng dilaw na jacket. Yung bandang panakip sa ulo ba? Yun lang ang nahanap namin. Wala ang mismong katawan ng damit eh. Naalala ko, ganito yung suot ni Monica nang pumunta kay Rito eh." Pahayag naman ni Tatay Fredo. Opo, tay. Hindi pa rin nahahanap si Monica. Pero yung dilaw na jacket po ba, nawala po niya yan dyan sa bukid eh. Yun bang nawala rin si Monica sa may taniman ng mais? Nang mahanap namin siya eh, hindi na niya yan suot. Ano ka mo? Nawala niya yung jacket. Kung gano'n eh, bakit? Panakip sa ulo na lang yun nandito. Tapos kung titignan ay mukhang napakatagal na nitong naiwan sa lupa eh. Tsaka bakit may bahid ng tuyong dugo? Nagimbal kami sa sinabi ni Lolo Boning. Si Nanay Betty pa nga ay agad na paantanda at napaiyak. Dahil doon ay dali-dali kaming bumiyahe ni Tatay Fredo papuntang Davao del Norte, sa may lugar ni na Lolo at Lola. Nagpaiwan si Nanay para mag-abang ng balita sa mga tumulong sa paghahanap kay Ate Monica. Pagkarating namin, agad pinakita ni Lolo sa amin ang nakita nilang pirasong dilaw na tela. Hindi ko alam ang mararamdaman dahil kumpirmadong bahagi nga iyon ng jacket ni Ate Monica. Naroroon pa nga ang nakaburda niyang pangalan sa may bandang leeg bago ang bahagi kung saan natagpas ang tela
mula sa katawan ng damit. Nakumpirma rin namin ni tatay na tuyong dugo nga ang mantsa sa tela. Punit-punit na rin ito na animoy pinaglaruan ng kung anong mabangis na hayop. Dagdag pa sa pagkabahala namin, natagpuan daw ito sa eksaktong lugar kung saan namin nahanap si Ate Monica matapos maligaw. Nakita ng may-ari ng taniman ng mais nang bungkalin niya ang bahaging iyon ng lupa. Kakausapin ko yan si Pedring. Biglang sabi ni Lolo Boning na ikinagulat namin ni Tatay Fredo at Lola Isang. Tugon naman ni Tatay, "Tay Boning naman, hanggang ngayon ba hindi niyo pa rin iniiwan yung paniniwala niyo sa aswang? Ano pa bang patunay ang gusto mo, Fredo?" Ayan na nga Punit na parang pinaglaruan ng hayop yung tela. Tapos may bahid pa ng dugo. Hindi ka pa rin naniniwala? Marami naman po kasing pwedeng paliwanag dyan Di ba nga naiwala ni Monica yung jacket niya? Paano kung may sugat ang hayop lang na naglaro dyan sa jacket? Tapos iniwan na lang sa lupa? Paano naman kasi magiging dugo ng anak ko yan? Alangan namang bumiyahe pa sa papunta rito matapos siyang mawala sa Davao. Tapos, di niyo alam na nakarating siya? Kalukuhan yun, Tay. Oo na, sige na. Maraming pwedeng posibilidad. Pero hindi mo maitatangging kasama doon ang posibilidad na aswang nga ang gumawa niyan. Tandaan mong hindi lang ito ang unang pagkakataong may nawalang dilag na dayo dito sa bukid, Fredo. Marami ng mga nauna pa sa anak mo. Wala naman kayong solidong ebidensya na aswang nga yung gumawa niyan, Tay. At wala rin kayong patunay na si Mang Pedring nga ang aswang. Guguluhin niyo pa yung nananahimik na tao Ano bang guguluhin niya sinasabi mo? Ang sabi ko, kakausapin ko lang. Kung hindi siya ang aswang, di hindi. Napatangis na lang ng mga bagang at napakamot sa batok si tatay sa mga narinig. Hindi rin namin nagawang pigilan si Lolo Boning nang magtawag na ito ng ilang mga kalalakihang isasama papunta sa may bangin. Lahat ng mga ito ay may bitbit o sukbit na bagong hasa na mga patalim, gaya ng mga itak at pangsakang karit. May kasama ring 2 mga albularyong may bitbit na tig-isang bayong. Maski ang pinsan kong si Buboy ay sumama rin. Dala ang sariling itak at tirador. Hindi man naniniwala sa aswang, napagpasyahan na rin ni tatay na sumama na kami sa grupo. Natatakot kasi siyang baka kung ano pa ang gawin ni Lolo sa pinaparatangang matanda. Noon din ay binigyan kami ni Lolo ng mga supot ng asin at dinurog na bawang. May inabot din siyang mga benditadong rosaryo na kailangan daw naming isuot sa leeg. Bago umalis, sinabihan ni Lolo si tatay na tawagan si Nanay Betty. Maging alerto raw kapag may nakitang katawan ng puno ng saging malapit sa bahay namin sa syudad. Hindi nga lang ito sinunod ni tatay dahil hindi namin makita ang kaugnayan ng puno ng saging sa nangyayari kay Ate Monica. Apo, kabadong-kabado ako noon. Habang naglalakad kami papunta sa may bangin. Sa totoo lang, hindi ko sigurado kung ano bang aasahan ko. Iniisip ko baka andoon si ate, pero bakit naman doon pa siya pupunta kina Lolo matapos niyang umalis ng bahay? At kung doon nga siya pumunta, bakit hindi siya tumuloy kina Lolo Boning? Nasaan ka na ba kasi, ate? Masyadong madaming tanong ang bumabagabag sa isip ko.
Tuloy-tuloy kaming naglakad. Ni hindi ko na makuhang lasapin ang kapaligiran ng maganda at preskong bukid. Hindi na nanunuot sa pandinig ko ang huni ng mga ibon dahil sa ingay ng nababahalang isip. Ayaw ko na ring igala ng husto ang paningin kasi naaalala ko lang ang pamamasyal namin doon kasama si Ate Monica. Hindi ko na napansing nakarating na pala kami sa harap ng bahay ni Mang Pedring. Tanaw ko ang mga puno ng saging sa magkabilang gilid nito at maging ang bangin sa may likod. Malamig pa rin ang hangin sa bukid, subalit imbis na pagiging presko, ay tila ba kilabot na ang hatid nito sa kalamnan ko. Pedring? Si Boning ito. Naririyan ka ba? Pedring? Pedring? Nagsimulang magtawag at kumatok sina Lolo sa kubo ng kakaibang matanda. Subalit nakakailang minuto na kami sa paghihintay ay walang tumutugon. Naghintay pa kami ng konti, pero wala pa rin talaga. Hanggang sa nainip na si Lolo. Sinabihan niya ang mga kasama na hukayin ang bandang gilid at ilalim ng kubo. Nataranta si Tatay Fredo kasi hindi na talaga tamang makialam kami sa bahay ng may bahay. Pwede kaming makasuhan kung sakali, lalo't wala kaming kasamang pulis. Ngunit natigilan kami ni Tatay nang may ipakitang pahabang buto ang isa sa mga kalalakihang kasama ni Lolo. Ang sabi ng lalaki ay buto raw yun ng braso ng tao. Pero ayaw pa rin naming maniwala ni Tatay. Bagamat nanginginig na ang kalamnan ko noon, kumakabok na rin ang dibdib. Maya't maya na rin ang pagpahid ko sa malamig na pawis sa aking noo. Tuloy lang sa paghuhukay ang mga kalalakihan hanggang sa may nahanap na silang bungo. Naghukay pa sila ng naghukay hanggang sa makakuha na nga sila ng mas marami pang mga kalansay. Tuluyan kaming naistatwa ni Tatay sa kinatatayuan namin. Hindi namin manguya ang mga nakikita. Wala kaming maibigay na paliwanag o katwiran kung bakit napakaraming nakalibing na mga kalansay sa ilalim ng kubo ni Mang Pedring. At habang pinipiga ko ang isip, nagulat na lang ako nang mapasigaw si Buboy. Paparating na si Mang Pedring! Alerto kayo! Naririyan na si Mang Pedring! Lumingon ako sa itinurong direksyon ni Buboy. Nakita ko nga si Mang Pedring nakatayo sa may di kalayuan. Nanlilisik ang mga mata. Nagtatangis ang mga ngipin at nakakuyom ang mga palad. Ilang sandali pa ay bigla itong nagtanong sa malakas na boses. Ang ginagawa niyo sa bahay ko? Bistado ka ng demonyo ka! Balik singhal naman ni Lolo. Sabay bunot sa itak na nakasukbit sa kanyang bewang. Sunod na ring hinanda ng mga kasama naming kalalakihan ang kani-kanilang mga patalim. Maski ang mga albularyo ay may dinukot na rin sa kanilang mga bayong. Naisip siguro ni Mang Pedring na madami kami. Kaya tumalikod ito at agad tumakbo. Gulat na gulat ako sa nakita kong bilis ni Mang Pedring noon. Kahit kasi napakatanda na nito at itsurang uugod-ugod, ay napakabilis pa rin itong nakalayo. Sinubukan pa siyang sabuyan ng asin ng mga albularyo pero hindi tinamaan. Mabuti na lang talaga at nakahanda na pala ang pinsan ko. Dumampot siya ng batong mabilis niyang sinausaw sa asin.
Sa isang kisap mata ay agad niyang tinirador ang matanda. Tinamaan ito sa may kaliwang balikat at agad na nadapa. Susugurin na sana siya ng mga kalalakihan ngunit nahintakutan kaming lahat nang bumangon ito. Iba na ang anyo. Nabalot ng maiitim na mga kaliskis ang buong balat. Humaba ang puting buhok at lalong nanlisik ang namumulang mga mata. Napakahahaba rin ng matatalim niyang mga ngipin at kuko. Nagpakawala ito ng isang napakalakas na hiyaw, katunog ng atungal ng isang mabangis na hayop gubat. Sinasabi ko na nga ba, isang gabunan! Galit na sumigaw si Lolo Boning. Lalong hinigpitan ng kapit sa matalas na itak. Nakahanda na sanang lumapit ngunit mabilis na lumundag ang halimaw patungo sa mataas na sanga ng isang puno. Lumundag pa ito ng paulit-ulit sa kakahuyan hanggang sa tuluyang nakalayo. Sayang, nakatakas pa ang demonyo. Bulalas ni Buboy. Sabi naman ni Lolo Boning, hindi ako papayag na hindi natin mapatay ang punyetang yun. Makumpirma ko lang talaga na siyang dumali sa apo ko. Hindi ako titigil na tugisin ang pidring na yun. Doon ay bigla namang sumabat si Tatay Fredo. Tay, ayan at totoo nga pala talagang aswang si Mang Pedring pero paano naman ang nangyari nasasabi niyong siya ang nagpahamak kay Monica? Tinuntun ba niya ang anak ko sa syudad tsaka kinuha? Gabunan, Fredo. Isang gabunan ang hayop na yon. Sana nga ay mali ako, anak. Sana talaga ay mali ako. Pero nagkataon kasi, posibleng hindi na totoong si Monica ang naisama niyong pauwi. Maaaring napalitan na ito ng isang kopya na gawa ng gabunan. Ginawa gamit ang katawan ng puno ng saging, tapos pinagmukhang kawangis ni Monica. Habang ang totoong si Monica naman ay dinagit na ng demonyong yun. Sus Mariusip naman, Tatay Boning, huwag nga kayong magbiro ng ganyan. Hindi na ipinagpilitan ni Lolo ang naisip. Lalo't hindi pa naman siya sigurado. Nagsimula na lamang kaming maglakad noon pabalik sa kanilang bahay ni Lola. Subalit, isang balita ang gumimbal sa amin nang makarating. Nakausap daw pala kasi ni Lola Isang si Nanay Betty sa telepono. Sabi raw ni Nanay, may natagpo ang katawan ng puno ng saging. Naroroon ito sa isang bakanteng lote. May 2 kanto ang layo mula sa bahay namin sa syudad. At nakasuot doon ang mga damit ni Ate Monica nang huli ko siyang makita. Pulang t-shirt na may nakaburdang oso at berdeng jogging pants. Hindi namin sinabi kay Nanay Betty ang tungkol kay Mang Pedring. Ayaw naming lalong basagin ang kanyang bumibigay ng damdamin at isip. Kaya naman wala kaming magawa ni Tatay, Lolo at Lola noon kundi ang umiyak ng umiyak. Maski sila Buboy at Ani ay hindi na rin napigil ang emosyon. Matinding hinagpis para sa mahal kong kapatid at panggagalaiti para sa tampalasang aswang. Nang sumunod na araw ay hinanap namin si Mang Pedring. Lalo't di na talaga siya bumalik sa kanyang kubo sa may bangin. Sa tulong ng mga taga roon, hinalughog namin ang mga karatig baryo ni na Lolo Boning. Hindi na rin kasi nila matiis ang mayat mayang pambibiktima ng gabunan
ng mga dayong dalaga. Gusto na nilang tuldukan ang kalupitan nito. Hanggang sa may nakapagsabi sa aming may kakaibang taniman ng saging sa bandang likod ng isang bundok. Kakaiba, kasi tagong-tago ito at mahirap puntahan. Sabi ng mga albularyo, marahil nga ay doon ang isa pang lihim na pugad ng gabunan. Kaya agad na kaming naghanda para puntahan ang nasabing lugar. Sa ilog kami dumaan para mas mapabilis. Pero natagalan pa rin kami dahil sa layo ng lugar. Ilang oras kaming naglakad mula umaga hanggang hapon. Hanggang sa natanaw na nga namin ang nasabing taniman ng saging. Totoo nga't nasa tago at alanganing lugar ito sa likod ng isang bundok. Hindi talaga basta makikita. Lalo't napakakapal ng gubat doon. Bago pa man kami tuluyang lumapit ay nagpahid kami ng langis. Sabi ng mga albularyo, hinturang lana raw yun. Makatutulong para hindi kami agad maamoy ng gabunan. Maingat kaming sumuong sa gubat na puno ng malalaking mga puno at matataas na mga damo. Ramdam ang kaba at takot sa bawat isa. Wala ni isa man sa amin ang nakasisiguradong makauuwi pa kami ng buhay. Gayunpaman, bawat isa rin ay desididong tapusin na ang kalokohan ng aswang na si Mang Pedring. Nang makalapit kami sa may paanan ng bundok, natanaw namin ang isang maliit na kubo sa harap ng taniman ng saging. Doon ay hinanda na ng mga kasama naming kalalakihan ang kani-kanilang mga patalim. Ang mga albularyo naman ay hinanda na ang kanilang mga pangontrang langis at mga buntot pagi. Kami ni Tatay Fredo ay alerto na ring hinanda ang hawak naming mga supot ng asin at dinurog na bawang. Si Buboy nga rin ay marami ng mga batong binabad na sa asin at banal na tubig. Dahan-dahan naming pinalibutan ng kubo. Nang maging handa na kami, humugot ng malalim na buntong hininga si Lolo Boning at sumigaw. "Pedring! Lumabas ka diyang damuho ka! Lumabas ka at harapin mo kami! Kay tapang-tapang mong mandagit ng mga dilag pero bahagang buntot mo sa amin! Lumabas ka dyan at mag-toast tayo! Labas!" Nang tumahimik saglit si Lolo, naulinigan naming may umuungol sa likod ng pinto. Ungol na katulad ng sa mabangis na hayop. Nanlamig ang katawan ko sa kilabot. Napatanong sa sarili kung kakayanin ba naming mapuksa ang halimaw. Nang walang ano-ano'y biglang bumukas ang pinto. Matuling lumabas si Mang Pedring na nasa anyong aswang at agad nakakalmot ng iilan sa mga kasama namin. Yung isa ay nakalmot sa may balikat. Yung isa naman ay wasak agad ang sikmura at agad binawian ng buhay. Kumilos ang mga albularyo. Winasiwas ang kanilang mga buntot pagi at nagbigkas ng mga dasal na hindi ko maintindihan. Si Lolo pilit sinasabuyan ng asin si Mang Pedring. Pero hindi niya matamaan kasi masyado itong mabilis. Hindi nga rin makatama si Buboy dahil nga ang hirap tansyahin ng kilos ng inaasinta. Samantalang si Tatay naman nakatuon sa pagbabantay sa akin at baka madali ako. Maya't maya rin kaming nagsasaboy ng asin upang siguraduhin hindi makalalapit sa amin ang halimaw. Maraming nasugatan at maiilan ng napatay sa Mang Pedring. Kahit si Lolo sugatan din. Pero marami na ring tama ng patalim, buntot pagi at mga pangontra ang aswang. Oo, malakas siya at mabilis.
pero lamang kami sa bilang. Yun ang tangi naming pinanghahawakan, lalo't alam naming nasa panig din namin ang may kapal. Nang sinalakay dito ang isang lalaki, nagawa ng dapat sana'y biktima na masaksak ang bandang leeg ng halimaw. Natigilan ito kaya agad na pinagtulungan ng taga at saksak ng mga kasama namin. Sinabuyan din ng madaming pangontra hanggang sa tuluyan na itong matumba sa lupa. Naghuhumiyaw. Pilit pa rin pumapalag kahit halatang nanghihina na. Hindi pa rin namin siya tinigilan hanggang sa nagpakawala na ito ng isang napakalakas na hiyaw. Sinaksak siya ng itak ni Lolo sa leeg. At doon ay bigla na itong nangisay sa lupa. Ilang sandali pa, tuluyan na rin itong nawalan ng buhay. Hinalughog namin ang kubo at ang taniman ng saging. Sa loob ng bahay ay may nakita kaming mga itim na libro, mga langis at mga ribulto ng dyablo. Hindi na rin nakagugulat na may nahukay din kaming mga kalansay sa bakuran. Subalit ang tuluyang dumurog sa mundo namin ni tatay at lolo ay nakita naming nakatali sa isang puno ng saging. Isang kalansay na suot-suot ang dilaw na jacket at maong na palda ni Ate Monica. Apo, sa totoo lang, napakahirap na pagpapasya ang ginawa namin ni tatay noon. Ni hindi ko pa nga rin makumbinsi ang sariling yun nga ang tamang gawin. Ang mga buto kasi ni Ate Monica doon namin inilibing sa bukid ni na Lolo Boning at Lola Isang. Hindi pa rin namin sinabi kay Nanay Betty na nahanap na namin ang kapatid ko. Sabi kasi ni tatay mas mahihirapan si nanay na tanggaping kinuha at pinahirapan ng aswang si ate. Kaysa isiping naglayas lang talaga ito. Kaya pagpasensyahan mo na ako, Mat, Apo. Sadyang hindi ko lang mapigilang maalala ang tungkol sa nangyari kapag nakaririnig ng mga kwentong aswang. Hindi ko mapigilang maalala ang tungkol sa mahal ko na si Ate Monica. Alam ko, Sir Jupiter, mahirap paniwalaan ang mga ikinuwento ni Lolo Victor tungkol sa aking Lola Monica. Paski kahit ako rin, hindi rin halos makapaniwala noong una. Subalit nang ipakita sa akin ni Lolo Victor ang lumang larawan nilang magpipinsan, hindi ko na makuhang isiping imbento lang ang kwentong yon. Nasa larawan kasi ang mga pinsan ni Lolo Victor na sina Lola Jessica, Lolo Buboy at Lola Annie. Kahit ang sinasabing si Lola Monica na hindi ko na nakilala, naroroon din. Masaya silang nakangiti sa larawan. Hindi batid ang lagim na nag-aabang sa kanila. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat at more power sa inyo.